Grabe, sakal na sakal ako sa jersey ko. Hanep. Yun, good afternoon. So bike ride lang tayo. Actually, sa tingin ko nasa Philippine Area of Responsibility Philippine Area of Responsibility pa rin si Krising, pero papalabas na. So ngayong araw to is Sunday. Sama natin sila Master Sam. Okay, so yung plano ngayong araw na to magra-ride lang kami hanggang Curimaok. So yun yung original destination, pero lakas kasi ng headwind. Grabe, ang hirap pumiga, tapos wala pa akong ensayo. Kaya sabi ko na lang kung saan na lang kami aabutin, pero hopefully kaya pa rin hanggang Curimaok. Papasyalan natin yung dagat, yung bagong dalawang parang bypass road. Parang di ba kasi nakakapunta dun eh. And then ayun, para makita na rin yung dagat. So dadaanan natin mamaya yung Paway, and then yun na, Curimaok, yung lugar na tatawag na Pangil. So mamaya pag nandun na tayo, pakita ko sa inyo. Pero sa ngayon, grabe, hirap na hirap ako. May akon pa yun, ay dalawang kasama natin. Isa yung saka yung bata, kasi yung bata walang helmet. Kaya pala medyo hapon na tayo lumabas. Ayun sa balita, or ayun sa pag-asa, ngayong Sunday lalabas yung bagyo. So akala ko pagdating ng umaga medyo liliwanag na, wala nang ulan, kaso nagkamali ako, meron pa rin pala. Kaya hindi tayo nakalabas kanina ng umaga. Medyo ngayon lang huminto yung pag-ulan, saka medyo tuyo na rin yung kalsada. Kaya ngayon lang tayo nakalabas. Okay, touchdown Paway. And dito yung Paway Church. So ito yung Paway Church. So mula dito sa Paway, diretso lang kami. Bale, dinaan na lang talaga namin yung Paway Church para makita nyo. Pero syempre yung original goal is yun nga, makarating sa may coastal road ng Curimaok. And hopefully makita natin yung dagat. At dahil ganito yung lagay ng hangin, medyo lakas yung salubong, yun, diretso na lang kami para at least hindi kakain ng oras kasi talaga mabagal lang kami. So ayun, tara, let's go. Curimaok yung next destination natin. So sa trangko si Master Sam. Di baling malakas yung hangin, huwag lang uulan. Kaya ko kasing nagra-ride pag umuulan. Unang-una kasi puro puti yung gamit ko. Parte, saddle, frame, puro puti, ayaw. Kaya nahirapan ako maglinis eh. Kaya hindi ako lumalabas pag umuulan.
So ito na yung lugar na tinatawag na Pangil dito sa may Corimao. So kahit na ganito malakas yung alon, marami pa rin mga outing kumbaga. Kasi yung parte dyan na may mga bato-bato medyo sinasanggahan yung malalakas na alon. And then pagdating dyan sa may part na yan, medyo kumakalman sila. Kaya okay na okay nga paliguan or pag swimmingan. Kaya ngayon ang dami nila. Ayan na, naliligo. So the best tong Pangil kahit ganitong malakas yung ulan, may bagyo. So diretso tayo. Actually pabalik na tayo ng Poway eh. Pero diretso pa tayo, marami pang magandang makikita dito. So ito yung signage nila na I love Pangil. Yan, dito lang yan sa Corimao. And nagtataka lang ako pero doon banda doon napaka wild ng alon. Tingnan nyo naman, no? Pero dito banda medyo payapa. So gaya nga nung mga naliligo kanina doon, yung banda medyo malayo-layo ng konti ay maalon talaga. Pero pagdating dito sa may part na to, siguro maraming mga coral siguro dyan or mga mabato. Kaya ganyan kapayapa. Pero okay naman. Napakagandang pag-swimingan. Actually doon mas payapa pa eh. Dito kasi medyo wala nang gaanong mga malalaking bato. Okay, so sibat na kami dito. Next stop yung parang bypass or parang boulevard. Ewan ko anong tawag dun eh. Pero doon kami next. Yun, so ang tawag pala dyan, bypass road nga. So tara puntahan natin to. First time kong pupunta dito eh. So eto na yung bypass road nila. Medyo hindi pa sementado lahat eh. Ayun, bago yung bridge. Meron pang parang gravel or sandy part na hindi pa nasisemento. Pero grabe, napakaganda ng vibes dito. Kitang kita yung dagat, grabe. Wow. And then ito talaga yung exit natin eh. Dito sa may solar, may mga solar panels. Kaso babalik tayo and then semento iikot hanggang doon. Ayun. Kung okay siya. Okay daw. So tara, let's go. Okay, tiis-tiis lang muna. Ang akala ko kasi puro ganito yung kalsada hanggang sa labasan. Pero sabi ko kumaway yung bata kung sementado. Yan, kumaway naman. So tara. Yan o, puro solar na. Dami. Yung sementado nga. So ito na yung exit din natin. Bale ang labas ng kalsada na ito sa Poway din eh. Mali. Balik tayo. Putol yung kalsada. At sa palagay ko hindi ito yung daanan pupuntang Poway. So akala namin may lilikuan hanggang doon sa may kabila. Wala pala. So yan, balik.
dapat na ako mag gravel bike ah. Ay, malas. Sarap buhay. Nako. Buwis buhay. Pero hanggang doon lang naman eh. Pero siyempre, alay lakad pa rin. Uy, pucha. So yung usual na daan namin, hindi na namin napuntahan kasi may mga road construction na. Gaya nung kanina, nabigla kami. Hindi ko rin alam na gano'n na pala yung kalsada ngayon ginagawa. At maging itong kalsada na ito na binabaybay namin ngayon, hindi din namin alam. So, yun, bahala na. Basta nasa Ilocos pa rin kami. So, ang tumbok sana nung kalsadang dadaanan namin is sa may Paway na. Pero, yun, sabi naman nung babae kanina ni ate, diretso lang daw kami. Diretso lang. Diba, highway na ulit. So, ito yung kalsada ng Paway eh. Ito yung bridge. Balik kami sa highway. Sa wakas. Kinabahan pa kami eh. Kala namin walang daan eh, kasi puro bukid yung nakikita namin. Pero yun, alam na tayo, nasa highway na tayo. And ayun, diretso na tayo ng Lawag. Okay, so balik na kami ng rotonda dito sa may banda ng MU. So ito na yung papunta ng bypass road. Papunta kayo ng Pugod po dyan, dito yung daan nyo. Pero kung gusto nyo umarko muna ng Lawag, dito naman sa kanan. So dito din yung bagong tayong SM, dito din yung kalsada nila. So ayun, nakaka 55 kilometers na kami. And so far so good naman yung aming ruta. Mabuti na lang yung pabalik, tailwind na. Kaya hindi na kami mabagal. So ayun, punta lang kami ng capital ng Lawag. Then after naman, merienda siguro din uwi. And ayun, dito na rin siguro natin tupusin yung vlog sa araw na to. So yun, dahil pa paano nakapag-exercise tayo kahit hapon na taklong hangin. Nakakakinig yung hangin na ganun. So thank you sa pagsama sa amin. And yun, ako po si The Northern Cyclist. Kita kasi ang ulit sa susunod.